mas malalakas na pag-ulan ang maaaring maranasan ng bansa sa huling bahagi ng taon. Ito ang panahon na mas malalakas at mas tumatama o naglalandfall ang isang bagyo sa Pilipinas. Mas may epekto kasi yung bilang ng pagdagdag ng bagyo kapag merong La Nina. Alamin ang posibleng pag-iral ng La Nina sa ating bansa at kung ano ang kontribusyon nito sa ating panahon. Madalas na nararanasan ng marami sa ating mga kababayan ang mga pagbaha na dulot ng malalakas at biglaang mga pag-ulan. Bukod sa bagyo, may iba pang mga weather system gaya ng habagat at localized thunderstorms. Ito ang nagdadala ng makapal na ulap na ipinapadpad sa kalupaan. Pero sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, mas maraming ulan ang posibleng maranasan sa huling bahagi ng taon. Ito ay kung matutuloy ang posibleng pag-iral ng La Nina. Kapag may La Nina, malamig ang temperatura sa karagatan sa silangang bahagi ng Dagat Pasipiko, habang sa kanlurang bahagi naman na kinaroroonan ng Pilipinas ay mas mainit. Kaya ang ibig sabihin, posibleng impact nito dahil mas mainit ang temperatura ng dagat na malapit sa atin, favorable siya dun sa mga tinatawag nating mga convective activity na posibleng makapagbigay ng pag-uulan sa atin. At ang isa ding characteristics nito ay nagbibigay ng mataas na tsansa na marami tayong ulan, lalong-lalo na during the last quarter ng taon kapag sa ganitong mga panahon siya nadidevelop or nagpro-progress. Mayroon kaya itong epekto sa mga bagyo na nabubuo o pumapasok sa Philippine Area of Responsibility? At in terms of tropical cyclone naman, ang posibleng impact nito ay mas malalapit yung mga tropical cyclone development sa kalupaan. Kaya ibig sabihin po, malapit na yung bagyo, tsaka siya maglalandfall at pupunta sa atin at magbibigay ng maraming pag-uulan. And it also interact with other prevailing weather system. Kung halimbawa meron tayong monsoon, habagat or amihan, at yung mga intertropical convergence zone and local thunderstorms, so siya yung nagpapa-enhance or nagko-contribute. At kung hindi man maging ganap na isang bagyo, yung mga low pressure systems natin ang posibleng makapagpaulan dun sa mga nasabing lugar na posibleng maapektuhan. And kung titingnan po natin, historically during week La Nina ay medyo distributed po yung tropical cyclone occurrence natin, pero usually ay mas mataas ang tsansa na marami tayong bagyong nararanasan during last quarter of the year. And mas mataas ang posibilidad ng above normal rainfall. And sa ngayon po, may mga areas rin tayo na na-predict na posibleng magkaroon ng above normal rainfall dun sa mga highly vulnerable areas sa mga floods and landslides. Kasi may tend na nagre-recurve kapag El Nino. Samantalang kapag La Nina, ay mga landfalling and crossing yan kasi malapit na nga sa kalupaan siya nade-develop dahil mas malapit yung tropical cyclone genesis sa may Philippine Area of Responsibility. At dahil mas malaki ang posibilidad na maglandfall ang bagyo sa bansa, baha at landslide ang posibleng idulot ng malalakas na ulan. So since ito ay panahon din ng mga crossing na mga bagyo, so ibig sabihin po kung ito ay tatama or dadaan sa ating landmass, kahit yung ating mga low pressure system, so mas nagbibigay siya ng maraming pag-uulan. Ayon sa PAGASA, sa mga taong umiiral ang La Nina, nakararanas ang bansa ng sunod-sunod na bagyo at mga pag-ulan. Ang bagyong Pablo na nanalasa sa Mindanao noong December 2012 at nito lamang 2024 nang maapektuhan ang bansa ng bagyong Christine. So yung mga ganung mga incidences ay posibleng mangyari. So yun yung mga kailangan nating paghandaan, yung mga combined effects ng different weather systems natin. Susunod. So ano ba yung mga dapat natin na maihanda sa mga ganitong pagkakataon? Meron ako yung tinatawag natin na go bag. Pagkatapos po ng isang disaster, napaka-critical ng 3 araw dahil dito po pumapasok yung survival. Kaya tuturuan namin kayo paano ba
magbuo ng isang go bag? Panoorin po natin ito. Officially, naglabas na ng La Nina Watch ang Pag-asa and pumasok na rin ang Berman. Sa mga ganitong panahon, ang inaasahan natin ay mga malalakas na mga pagbagyo, mga pag-ulan, at ang mga bagyo ay maaaring mag-landfall. At pagka sa mga ganitong panahon, ang mga ine-expect natin ay of course malalakas na pag-ulan at kaalinsabay nito ay yung mga pagbaha. So ano ba yung mga dapat natin na maihanda sa mga ganitong pagkakataon? Meron ako yung tinatawag natin na go bag or easy to go bag. Ang pinaka-essence nito is sa mga panahon ng emergencies at nagkaroon ng evacuation order ay bibitbitin na natin siya. So ibig sabihin, lahat ng mga essentials, lahat ng mga kailangan natin ay nandito na sa iisang lagayan para maiwasan natin na kung kailan mataas na yung mga baha, malalakas na yung mga pag-ulan, malakas na yung hangin na ating nararanasan at bago pa tayo mag-evacuate, doon lang tayo mag-iipon ng ating mga kailangan. Ito ay kumukonsumo ng malaki at ng mahabang oras. Ito ay nagiging delikado para sa buhay ng mga rescuers at sa buhay ng ating pong mga kababayan. Kaya yun po yung essence kung bakit ahead of time ay dapat meron na po tayong go bag. So ano ba yung mga basic na laman ng isang go bag? Ang go bag, it varies from person to person sa kanila pong mga pangangailangan. At ang pamilya po dapat ay meron pong iba't ibang mga go bag dahil iba't iba po ang ating mga pangangailangan. Ang akin pong ipapakita ay sample lamang po. So ano po yung una? So yung pinaglalagyan po mismo ng aking pong go bag. So ito po ay hindi siya pinapasok ng tubig. So yung mga essential na inilagay ko sa loob ay hindi po siya mababasa. So ito po ay weatherproof or waterproof. So hindi siya madaling pasukin. Yan. And also, ang isa pong purpose nito, pwede natin siyang maging flotation device. Kung talagang mataas na yung tubig, so at hindi tayo marunong lumangoy, so magagamit natin siya bilang pampalutang upang maiwasan na tayo ay malunod. So, syempre, merong mga pag-ulan, so meron po tayong kapote. Kung pipili po tayo ng kapote, much as possible, yung mga madali na makita na kulay para maging visible din tayo sa ibang nasa kalsada or nasa labas. And then, of course, importante ay meron po tayong tubig. Kasi sa mga disaster, sa mga survival, meron tayong tinatawag na rule of 3. Ano yon? Yung 3 days without water, we're not going to survive. So, very essential sa mga panahon ng emergency, sa mga panahon ng disasters, ang tubig. At hindi lang basta tubig, malinis na tubig upang maiwasan natin na magkaroon tayo ng mga sakit na nakukuha sa mga maruruming tubig. And then, meron din tayo na yung mga easy to open na mga delata natin for our snacks para sa ating pong pagkain. So, kaya siya easy to open dahil sa mga panahon ng emergencies o hindi na tayo kukonsumo ng oras, ng enerhiya natin para magbukas pa gamit yung mga abrelata natin or yung mga can opener. Kaya mas advisable yung mga easy to open can. And then, sa mga panahon na maglalakad tayo, papunta tayong evacuation center, so pwede mayroon tayong mga snacks. Yan. Especially sa mga merong medical conditions like mga diabetes na hindi pwede na masyadong bumaba yung kanilang sugar. So, pwede ito as a substitute doon sa mga pagkain natin. Then, of course, meron din tayo dapat na mga power banks para if in case na maloba tayo, makakapag-charge tayo ng ating pong mga phones or yung ating pong mga electrical devices. Especially sa mga panahon na emergency, importante po yung information na atin pong makukuha. Then, meron din tayong multi-tools. So, importante rin during emergencies ay meron tayong mga
multi-tools. So if in case na meron tayong kailangan na kumpunihin, ayan, meron tayong mga magagamit na mga basic tools. And then, importante rin, meron tayong first aid kit. If in case na tayo ay nasugatan, or doon sa ating pong family, or kung gusto natin mag-render ng help doon sa mga nakita natin na nasugatan, so pwede tayo magbigay ng first aid. And also, syempre, kung may first aid tayo, or may first aid kit tayo, importante rin yung first aid skills. Yan, para paano natin siya gagamitin. And then, meron din po tayo dito na mga utility ropes. Importante rin yung mga utility ropes if in case na may kailangan tayong itali or may kailangan tayong isabit, meron po tayong magagamit na utility ropes. And then, importante rin po yung ating pong mga working gloves. And if in case na magkukumpuni tayo or may mga debris tayo na kailangan ialis, itayo, or itabi, napakadelikado na gagamit tayo using our bare hand kasi pwede tayong masugatan. So, para maiwasan nyo, so dapat meron tayong mga working gloves. And then, meron din tayong dito na itong pouch na to, this is my hygiene kit. So, yung hygiene kit is, ang laman nito is meron ditong mga toothbrush, toothpaste, meron din ditong mga maliliit na towel, shampoo, sabon. Ayan. So, dito siya nakalagay sa isang pouch. Ayan. For, of course, hygiene purposes. Then, kaalinsabay din nun, meron tayo na wipes. So, during emergencies, lalo na kung wala talaga tayong available na mga toilet or bathroom para tayo ay makaligo. So, pwede tayo magpunas na ating pong katawan or i-cleanse natin yung ating pong kamay bago tayo kumain. So, meron tayo na wipes. Then, isa din ito sa pinaka-importante, yung duct tape. Sabi nga ay merong 101 ways to use a duct tape sa mga emergency situation. So, marami itong pwedeng paggamitan. But ang isa sa mga purpose nito is for repair, and doon natin siya magagamit. And then, meron din po tayong yung ibang mga gadgets natin ay nilagay na din natin sa plastic. So, meron tayong notebook and pen. So, if in case na kailangan natin na mag-evacuate, so mag-iiwan lang tayo ng message doon sa pintuan natin para kung may kamag-anak tayo na pumunta doon po sa ating bahay to check on us, makakapag-iwan tayo ng message na tayo ay nag-evacuate sa ganitong lugar. So, at least doon na nila kayo pupuntahan. So, ang isa pa is yung ating pong dynamo na flashlight. So, sa mga ganitong pagkakataon, iniiwasan natin yung paggamit ng kandila. It's very hazardous. Bakit? Marami ng insidente ng sunog during sa mga baha, pagbagyo, na ang cause is yung natabig na o tumumba na kandila. Kaya much better gumamit tayo ng flashlights. Then, meron din tayo mga extra batteries kailangan natin for our radios. Ayan, importante rin to. Then, for flashlights also. Then, yung ating pong transistor radio. Ayan, dapat meron tayo to monitor yung mga news natin. Then, isang importante rin sa survival is yung mirror. Importante yung salamin kasi maraming purpose siya. Number one, for signaling devices. If in case na natrap tayo sa bubong or somewhere else at kailangan natin ng rescue, sakto may helicopter, pwede natin ito i-reflect doon sa sinag ng araw or pag wala, pwede gamit yung ating pong flashlight. Then also, isa pa, para sa pagka-disaster, so pwede natin siyang gamitin for checking our blooming. Isang importante rin during emergencies is yung whistle. Instead na mag-shout tayo, that consume our energy and yung effort. So, yung sa pag-whistle, so pwede siya makakot ng attention nang hindi tayo masyadong nagbibigay ng effort. So, maaari siyang makatulong. Yan. Isang importante ay yung ating pong mga damit.
So especially sa mga tag-ulan, sa mga ganito pong circumstances, sa mga pag-ulan, iniiwasan po natin na tayo ay mababad doon sa mga basa nating damit. Kasi maaari tayong ma-acquire ng mga sakit, especially yung mga pulmonary diseases. Kaya po, importante na meron tayong extra clothing. And, ang isa pa ay yung, ito, tarpaulin to. So, ito ay election tarpaulin. So, maraming purpose yung mga tarpaulin. Number one, pwede siya as a makeshift na shelter. Pwede din siya as a makeshift na kapote. And then also, sa mga evacuation center, kung walang immediately na beddings, so pwede natin siyang magamit as pangsapin doon po sa ating pong uupuan or hihigaan. So maraming purpose yung mga tarpaulin. And then also, makakatulong din siya sa ating pong environment sa pagre-recycle. So that's it. Yan yung laman ng aking pong personal na go bag. Kung gusto niyo pang matuto ng iba't ibang first aid, maaari po kayong mag-follow, mag-subscribe, at huwag niyo na rin kalimutang i-like ang aming official Facebook page at YouTube channel. At kung kayo ay may emergency, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming rescue hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Sa isang aksidente po, napakahalaga ng bawat segundo upang makapagsalba ng buhay. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagresponde ng aming mga kasama sa UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ayun siguro, ayun din. Yun nasa clean fuel. Hi sir, from UNTV po, may tumawag po sa amin. Opo. Ano po nangyari sir? Hello sir. Tulungan namin po kayo. Sir, assess ko lang. Ito lang yung masakit ko sir. Ito lang yung tama mo. Dito. Kaya niya tumaya? Sa ulo, di naman tumama ulo mo. Wala naman. Ito lang. Sa leg, wala naman. Kaya may taas yung kamay mo, dalawa. Ito, medyo masakit. So, ano yun? Yung balikat ko lang naman. Pero yung wala naman. Okay naman. Ikaw na pumunit dito, sir. Ikaw na pumunit niyan. Hindi po, napunit. Napunit talaga. Medyo masakit lang, sir, ha? Sige, sir. Yes na po muna namin. Pero kayo, sir, sigurado po. Okay po kayo. Walang prosera sa amin. Dito tayo, sir, sa loob ng ambulansya para may privacy ka. Tara po, ma'am. Bukas ng ilaw. Tawa ka nga. Ma-update lang po. Para hindi po mabagasin. Para di po mamagay. Pero rate mo sa 1 to 10, yan yung pinaka-mahina. 10 yung pinaka-mahina. Pero kaya mo ganun sa taas.
May kabanggaan. Pwede yung maso. Ma'am, tulong ako ha. Lapit natin yung tiglo. Sir, tulong ako. Lapit ako. Sige sir, sige. Plastic. Okay na po to. Sige na. Ma'am, kaya may diretso konti? Sige po. Sige lang. Ma'am, konti tiis lang ha. 1, 2, 3. Kayo po kasama sir? Hindi ma'am eh. Napadaan lang din po ako. Check, tinawagan ko rin yung kasama ko po eh. Na-antay ko lang. Hindi mo na ako nag-engage kasi wala ako kung gamit. Ma'am, saan pa po yung masakit balakang? Sa balakang niya. Gaano po siya kasakit? Kung i-rate nyo 1 to 10, 10 siya. Kaya nyo ituro kung saan banda? Sige, sige. Stretcher natin, ma'am. Si ano? Saan kaya may diretso? Kaya may stretch yung ano. Ito. Hindi mo kaya stretch. Okay. Sige lang. Sir, ipasok mo ha. Mami, itatagilid kita. Ipapasok namin to. Apo. Sige. Okay, sir. Alalayin niyo po yung balakang. Sige. Okay. 1. Konti lang. Okay, sir. Scoop mo. Sige. Ipasok mo, sir. Okay. Yung isa pa. Sir, tanggalin mo yung bag. Ma'am, wait lang ha. Sige. Sir, pasok mo na. Okay. Higa ka na, ma'am. Higa ka na. Ma'am, wait lang ha. Apo, ma'am, wait lang ha. Wait lang ha. Sir, dito ka sa kabila. Sir, patulong naman. Order. Dito po yung isa. Dito, sir. Dito ba natin? Sa paa po yung isa. Sir. Patulong sa paa. Sa paa kayo. Sir, yung ganito. Wala. Yan. 1. Wait lang. Sige, sir. Okay, squat. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, ready. Sige po. Sige, sir. Sige. Sir, ilang taon na, sir? Pares po kita kay Marikina. May ano ka? May dugo siya. Sir, gupitin ko ha. Sir, gugupitin ko na ha. Tingnan ko ano. May ano ka dyan? Compress? Compress. Ito mo lang. Para tumapal siya sa butas. Yes lang sir. 1, 2, 3. Akin na Israel. Ngayon malalim sara. Sabi mo pag may headpit sara. Ayun. Ako. Malali na lang ako dito. Ito kaya ko naman diyan. Sige. Yan. I-ano lang dito. 1. Okay, sige. Okay. 1, 2, 3.
Andito. Okay. Okay. Baka mo muna. Taas. Pwede taas. Sabay naman yan. Paa. Okay. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver, lalo na po yung posibleng pagpasok ng La Nina sa ating bansa at magdadala ito ng mga malalakas na pag-ulan at mga malalakas na bagyo. Sana po ay natutunan nyo rin kung paano mag-ready ng isang go bag. At lagi po tayo mag-iingat dahil ang aksidente ay nasa kalsada, yung mga nagmomotorsiklo, bumabiyahe sa kalsada, lalo po tayo magdoble ingat dahil ang aksidente ay wala pong pinipiling oras at lugar. Hanggang sa susunod na linggo, samahan niyo uli kaming matuto ng iba't ibang first aid at iba't ibang disaster preparedness para tayo ay maging ligtas. Dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po. Ako si Benedict Galasan.